Welcome to Love Lines. Hindi ako atarasin na tayo. Maulan, maambon-ambon kanina kaya medyo masakit na. Blessed are you among women and blessed is Unang Kwaresma, ang ating pong tema, pakikibaka sa tukso. Sa unang linggo ito, ay mayroong kahinaan. Halimbawa na sa pagkakagulan po natin ngayon, mostly ang kahinaan ng tao ay yung mga gadget. Hindi ba? Ang nangyari sa ating Panginoon. Nagkakaroon siya ng temptation. But the temptation that he has ay kanyang napagtagumpayan. Bakit? Dahil prepared siya. Napaghandaan niya ng matindi ang temptation na ito. Kaya ang unang temptation ang sabi ng Diablo sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, pwede mong gawin tinapay ang mga batang ito. Sabi ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao. Kung titignan po natin mga kapatid, mahina ang katawan ni Jesus. Wala po siya lakas. Dahil gutom na gutom. Dahil 40 days ang kanyang pag-aayuno, pag-disiplina ng kanyang sarili. Ba? Kahit na gutom ang kanyang physical na katawan, busog naman ang kanyang spiritual na pangangailangan. Kaya wala pong magawa ang Diablo. Hindi niya po mapagtagumpayan na utusan ang Panginoon na gawing tinapay ang bato. In short, hindi po siya nanaig at hindi niya natin ang Panginoon. At pangalawang temptation, dinala siya sa napakataas na mundo. Ito po siya yung mount of temptation na matatagpuan sa Jericho. Si Jericho, talagang napakataas po yan na mula sa city of Jericho, yung iba ginagawa nila, ibon heart papunta doon, kung nais pumunta doon. Dahil sa taas, mayroon pong mga restaurant. Makikita mo lahat, palibot, Jerusalem, yung lahat ng mga basa doon. Kaya sabi ng Diablo sa Panginoon, magiging iyo ang lahat nito pag ako ay sampahin mo. Ibibigay ko kung kanino man ibig ko. Di po ba nakakaganda ng offer ng Diablo? At ganito din po yung nangyari sa atin. Sa ating mga temptation na nangyari po sa atin, maganda po ang offer ng Diablo ng masamang espiritu sa atin. Halimbawa na lamang yung sinabi ko kanina na mga oportunidad sa ating buhay na minsan din nagiging dahilan para pagkakapagkakapag ang pamilya. Minsan, mga ginagawa natin mga hindi magagandang bagay na tingin natin maganda, pero kinalamutan, pangit yung pinalalasan. Ganun po ang offer niya Diablo. Napakaganda na kanyang offer. Ibibigay sa kanya lahat kung ano ba ang nakikita ni Jesus. Ngunit, ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong subukin ang Panginoon. Tanging siya lamang ang iyong pagkukulan. Maraming inis na po ang Diablo. Talaga namang hindi niya magawang pindahin ang ating Panginoon. At pangatlong ganun din, pagkatapos sa Panginoon,
Sa mundo, dinala niya naman sa Jerusalem, si Jesus, doon sa templo, sa taas ng templo. At ang sabi, tumalon ka, mula dito papunta baba. Dahil alam ko na ikaw naman ay alalayan ng iyong mga angin para hindi at iso. Hindi nasaktan. Muli, ang sabi ng ating Panginoon, huwag mong subugin ang Panginoon mong Diyos. In short, hindi po natagumpay ang masamang espiritu o ang diablo. Bakit? Dahil ang Panginoon ay will prepare sa ating Dahil ang Panginoon ay handang-handa sa kanyang temptation o sa temptation na mangyayari sa kanya. Na beforehand, alam niya na may mga bagay na mangyayari sa kanyang buhay. Mayroon siyang mga pagdaanan ng mga pagsubok at isang pagsubok na yun po ang temptation na mangyayari sa kanyang buhay. At ano naman po ang connection dito sa ating bilang pamamagitan? Sabi ko kanina, lahat po tayo ay hindi makaiwas sa tinatawag nating temptation. Lahat tayo ay hindi makaiwas sa mga kahinaan po natin. Ngunit, mapaglabanan po natin ito. Mapaghandaan po natin ito. Magawa natin, mapagtagumpayan ang mga ito. God will prepare for us. Kaya sa panahon ng Kwaresma, tatlong bagay ang pinapaalala sa atin bilang ating paghahanda. Spiritually, emotionally, at psychologically. Unang-una, sabi ko mga nakaraan ng Tuesday, yung panalangin ang pagpilihan. Yun po ang nagpapalagang gagawin natin katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay pumunta ng ilang nagdarasal. Dinisiplina ang kanyang sarili. Mayroon siyang tinatawag na grasya mula sa kanyang ama. Mahina man ang kanyang katawan, ang isikal ng katawan, malakas naman ang kanyang espiritu. That is the product of prayer. Mapaglabanan po ang lahat ng mga temptation if you are fully spiritually enhanced. Kumbaga, busog ang iyong kaluluwa o ang espiritu. Pangalawa, discipline. Ito yung siya tinatawag natin fasting and abstinence. If we did not discipline ourselves, katulad po, kung hindi po natin disiplinahin ang ating mga sarili. Alam mo na may sakit ka. Alam mo na mayroon pa kung ano-ano na lang. Tapos, ang ipinagbabawa sa iyo ay maraming mo, yun ang ginagawa mo. Tapos, pupunta ka ng doktor, sabihin ng doktor, o mataas ang ganito mo, bakit lumalaga? Sabihin mo, kasi kumain ako ng ganito. Kung di ba pinagawa na, di ba? Sino nagsasuffer? Ikaw. Bakit walang disiplina sa sarili? No disiplina at ang reason parang mayroon na magbago. Yan ang reason parang mayroon na magbago na iniinom. Okay? Inalamunan, wala na magawa ng doktor, sige. Ano gusto mo? Sementeryo o hospital? Ganun po yung mga nangyayari sa ating buhay. Dahil we don't have discipline. In our spiritual journey, we need to have a discipline, especially sa ating pananampalataya o sa ating buhay. Kung puro sarap na lang ang ating buhay, kung puro na lang kaligayahan ang ating hinahanap, maraming ang Christianity ay hindi para sa inyo. Ang pagiging Kristiyano may nakakit po na sakripisyo. The sacrifice is to discipline ourselves. At ano yung thanksgiving o kawawa? Eh, naalala namin kung hindi ko nakaraan na ministry. No? Thanksgiving. Marami po parang
Hindi lang ang kapitani, kundi sa mga simpleng bagay na ating ginagawa, na ito ay mabuti. That is what we call thanksgiving. Pagbigay sa mga nangangailangan, sa mga simpleng bagay na hindi sa hindi po natin alam. Katulad na, pagbigay ng simpleng tubig, pagbigay ng simpleng pagkain, pagbigay ng mga damit sa mga nangangailangan, yung mga magagamit pa, yung mga pagdudumit sa mga institusyon, sa mga orphanage, sa mga ano pa, sa mga pagbisita sa mga matanda, sa orphanage, sa mga may sakit, sa mga nabagaya. That is what we call tawag po. At yun po ay sasabihin na ay isasabihin po na kailangan ng Lord sa lahat. At ang lahat ng ito mga kapatid ay may halong temptation. Ang lahat nito ay may halong temptation at ang ating kapagtagumpayan. Masasabi natin na we are so blessed because God has given us strength to face the trial in our life. And in that, tayo po ay welcome ng Diyos sa kanyang tahanan. Kailangan na sa mga temptation ito, bili po tayo at handa po tayo. Oh no. Na ang visa. Madali na kami nilabla yung Junior Asa. Bulaga. Huwag ka nagsuklog, nagpayong ka sana. Nakang payong? Napamad ako sa puti, nakapayong. May motor eh. Ano ba yun? Temptation of Jesus. Una, tinapay. Ikalawa, yung kayamanan. Kayamanan. At pagiging kapangyarihan. Hindi yung last yung inyatan ko naman. Wala pinatalon. Gala, di ba? So, lahat yung devil, laging mayroong alam talaga nila yung mga Bible verses para tuksuhin. Laging may palusot eh. Abstain. Fasting, abstinence, saka thanksgiving. So nag-abstain, nag-fast for 40 days. Jesus. Tapos, yun, lumakas ang kanyang spirit. Wow. Spiritual strength. Ganun din tayo. Tama lang. Diba? Wala yung posible pag may pananampalataya ka. Kaya, ano magdasal. Diba yung nung Miyerkules, diba? Magdasal. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.